po ay Real Guide to Treasures. Paano nga ba natin malaman na ang kuweba na inyong pinasok o napasok ay kuweba na pinagtaguan ng mga Japanese soldiers noong World War II? Bago natin ito tatalakayin, tayo mag-shoutout muna. Okay, shoutout muna tayo kina Hyacinth Ocfimia, Pango Sylvester, Glenn Mario, shoutout din kay LGB Missouri user CE5, kay Rubilin Lopez, Ariel Bertugazo, kay Ponciano Amorin, shoutout din kay Peps Gilmar, Raul Trangia, Ronnie Lucas, kay Agay Chusel, kay Marvin Saavedra, Arcadio Angkon, Brenda Giango, shoutout kay Robert Tabonilas, Danny Flores, Archie Patak, Shimi Morillo, and lastly, shoutout kina Jonathan Vela, June Tox, kay Zaldi, Cirilo Jaom, Tomasito Kasi at kay Intensity at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Okay mga katiyats, ano nga ba ang mga bagay na makikita natin sa loob ng Japanese tunnel kapag tayo nakapasok nito? At malalaman natin na ang tunnel na ito ay tinitirhan o inookupa ng mga Japanese soldiers noong World War II at malamang na mayroong mga naitago or naiwan ng mga treasures. Okay, kung Japanese tunnel talaga, ay meron talaga silang maiiwan na mga bagay na kanilang ginagamit. Katulad na lamang yan, nabubulok ng mga rifles, pala na gamit nila sa pagukay, at mga hygiene kits. Mamaya atin yan isa-isahin kung ano ang mga pangalan ng mga bagay na yan na pangkaraniwan na matagpuan at makikita natin sa loob ng mga kuweba. Okay, so sandali lang mga katiyats. Okay mga katiyats, bakit nga ba atin dapat malaman kung ano ang mga bagay na ito na naiiwan ng mga Hapon sa loob ng kanilang kuweba at mga tunnel? Kasi mayroong dalawang bagay, hindi lang dalawa, 3 o 4, 5 na mga bagay na mapanganib na naiwan nila sa loob ng kanilang mga tunnel at kuweba. Una nito, ito, live ammunition yan. Pwedeng bang puputok yan? Hindi pa yan na ipaputok, nandito pa yung kanyang slug, yung tingga sa dulo niya. May pulbura pa yan, mayroon pang firing pin, kaya pwedeng sasabog. Okay, at itong katabi niya, ito ang pinakadelikado. Parang stick lang yung tingnan, pero yan ay granada. Okay, ito yung klase ng granada ng Hapon na parang may hawak ka na kahoy. Ito yung sumasabog dito. Pinupukpok yan sa helmet bago itapon, and then sasabog siya after 5 seconds. Kaya kung makakita kayo ng ganyan, huwag nyo ipukpok sa bato or sa ulo o sa helmet, kasi pwede pang sasabog. Yan ang granada ng Hapon na stick type. At meron pang mapanganib dito, mamaya makita nyo. Ito yung suklay, hindi ang suklay na nalalata. Sa tagal ng panahon, plastic pa rin siya. Kaya nga biodegradable, non-degradable ang mga plastic. Kaya mapanganib ang mga plastic kasi hindi siya nabubulok, hindi siya organic. Katulad nito, unang mabubulok itong mga aluminum na lalagyan. Itong isa, shaver, merong ganyan yung father ko noon, mga lumang klaseng pang shave. At lalagyan ng supply, at ito yata ay lalagyan ng sigarilyo. Okay, meron pa, marami to. Ito, water canteen yan, made of aluminum. Nandito yung kulay green na wine bottle. Naiiwan din yan sa mga sa mga tunnel. And of course, mga dilata, kasi yung pagkain nila noon
karamihan na baon nila ay preserved foods, mga dilata. Mayroong mga gamot ito. Mga liniment yata yan. Kung sa atin, efficacent. Ito yung sinasabi ko na mapanganib. Alam nyo ba sa history ng giyera ng Hapon, merong ibinigay sa kanila ang kanilang superior or general na ganito kaliit na garapa. Ang laman niyan ay cyanide. Anong gagawin nila dyan? Ang gagawin nila dyan, pagdating ng time na hindi naman kasi sumusurrender yung mga Hapon, meron silang code of honor, yung Bushido, na magpakamatay sila kaysa susurrender. Kaya ito, garapa yan na maliit, ang laman yan ay parang bitsin, asin, maputi. Cyanide yan. At yan ang kanilang nilunok kapag nasa loob sila ng kuweba at matatalo na sila, hindi sila magpapahuli. Sabay-sabayan sila. Lulunukin nila ang cyanide na nandyan sa garapa na maliit. Totoo yan na kwento sa history ng World War II. Kaya konting Hapon lang ang sumurinder, karamihan sa kanila nagharakiri. Ang harakiri yan yung magpagamatay ka. Ang seppuku naman ay yung tinutusok mo yung tiyan mo ng samurai. Yung sa aeroplano naman, yung mga kamikaze naman yun, yung nagpakamatay ng mga piloto na binabangga yung eroplano sa barko. Bale, human bomb, human torpedo. Okay, ito yung medical kit ito kasi narito ito sa ngipin yata to. Kompleto ito kasi kapag of course may sugat ang mga sundalo, meron din silang medical doctor. Ito pang opera tong karamihan dito, pang sa sugat. Ayan. Kaya ito makikita rin natin to sa loob ng mga kuweba. Pero itong narito, ito yung sinabi ko na mapanganib. Baka amoy-amoyin nyo yan. Kung kayo'y makapulot, buksan nyo na huwag nyong gawin. Unang tingin nyo pa lang kapag parang may mga asin sa loob, maputi na powder, tapos maliit siya na garapa, ay huwag nyo nang iano. Huwag nyo nang hawakan, huwag nyo nang basagin. Pwedeng ibaon mo nyo na lang siguro sa lugar na walang makakahukay. Huwag nyo rin itapon sa dagat, baka may malason pa na isda. Okay, puntahan natin itong iba. Ito yung teacup. Mahilig ang Hapon sa tea, kaya meron silang tea ceremony, seremonya sa pag-inom ng tsa. Ito yung kanilang tasa, katulad din ng sa atin, pero walang tainga, walang ganyan. Itong dito, ano ba ito? Ito yung gamit sa kabayo. Kaya ito na lugar siguro merong general kasi may kabayo. Ito yung sa may bibig ng kabayo. Tawag diyan rinda, yung parang tali sa bibig. Okay, ito yung tinatalian. Ano ba bang meron? Ito is scabbard. Ito yung lalagyan nitong bayonet. Ito, mahalataan yung type 30 bayonet kasi merong ganito. Ang sa Amerikano ay straight lang nagaganyan. Tapos maiksi yung sa Amerikano, dito lang. Ang sa Hapon ay mahaba ang kanilang bayonet. Parang parang samurai na halos. Yan ang pagkakaiba ng American at Japanese bayonet. Ang American maiksi lang ganyan. Kasi ang ang rason ng Amerikano para magaan ang kanilang dala-dala. Kung ganyan naman kahaba na bayonet, mabigat talaga yan. Narito pa rin yung cyanide. Hindi yung merthiolate.
So kahit na sa tingin nyo ay liquid, maltayolate lang, huwag nyo pa rin buksan kasi merong baon-baon talaga na cyanide ng bawat sundalo. In times of trouble, lurunukin nila yon, ditbol sila. At hindi sila sasabihin na duwag. Yung mga duwag yung sumurrender. May sinusundan kasi sila na tinatawag the Code of Bushido. Yun ang code ni Musashi, yung legendary Japanese samurai. Kaya isa sa mga barko ng Hapon noong World War II na malakas na aircraft carrier ay Musashi. Ang pangalan lumubog sa may Palawan. Kaya taga Palawan, kapag nakita niyo ang Musashi, pwedeng may treasure. Okay, so ito lang aking may bagi sa inyo mga katiyats about sa mga bagay na makikita matagpuan natin to confirm na mayroong Japanese occupation sa yungib o sa tunnel na inyong pinasok. Okay, hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Ingat kayong lahat at God bless you all.